Tinapon ako na parang maruming basahan sa gitna ng malakas na ulan matapos kong ibigay ang buong buhay ko para sa batang hindi ko naman kadugo. Wala kang halaga, Nelia. Isang hamak na katulong ka lang na nangarap sa hindi sayo. Ang bulyaw ni Dante habang hawak ang kamay ng mapang-aping si Esmeralda. Ngunit hindi nila alam, dala ko ang lihim na wawasak sa kanilang marangyang mundo. Babangon ako, hindi para sa pag-ibig, kundi para sa katarungan ng isang batang pinagkaitan ng lakad. Sino ang huling tatawa sa larong ito ng pagtataksil? Malalaman nyo sa pagsisimula ng aking muling pagsilang. Mabuti na lang at tanga ang nurse na yon, Rodrigo. Akala niya siguro ay bayani siya dahil sa pag-aalaga sa batang iyan. Pero hindi niya alam na pinapadali lang natin ang pagkuha sa hasyenda na ito. Isang hamak na asong gala lang siya na handang dilaan ang ating mga paa basta't may pambayad siya sa ospital ng nanay niyang malapit ng mamatay. Napatigil ang aking hininga habang nakatayo sa likod ng mabigat na pintong gawa sa Nara. Hawak ko ang paboritong kumot ni Lulu, ang batang may sakit na itinuturing ko ng parang sarili kong anak. Katatapos ko lang itong labhan at plansahin ng maigi, kahit na masakit pa ang aking mga likod mula sa maghapong pagbubuhat ng mga gamit. Ginawa ko yon ng may pagmamahal sa pag-aakalang ang bawat hibla ng tela ay magbibigay ng init sa munting katawan ni Lulu na unti-unting nanghihina. Ngunit ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Esmeralda ay tila mga laso na pumasok sa aking pandinig. Binubura ang lahat ng pagod at malasakit na inilaan ko sa bahay na ito. Nararamdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga daliri. Ang kumot na kanina ay maayos na nakatiklop sa aking mga kamay ay unti-unting nalukot dahil sa higpit ng aking pagkakahawak. Hindi ako makagalaw. Tila ba ang aking mga paa ay naging bahagi na ng sahig na kailanman ay hindi naging akin. Ang bawat tibok ng aking puso ay naging isang mabigat na pasanin. Bawat pintig ay nagpapaalala sa akin ng aking sariling kahinaan. Bakit ang isang taong nagbibigay ng lahat ay palagi na lamang tinatrato na parang basura? Bakit ang aking pagsisikap na isalba ang buhay ng aking ina ay naging isang kadena na ginagamit nila upang sakalin ako? Tumingin ako sa aking mga kamay na puno ng kalyo mula sa paglalaba at paglilinis. Mga kamay na nanginginig ngayon hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang katotohanang mas masakit pa sa anumang latay. Inisip ko ang mukha ni Dante, ang lalaking pinaglingkuran ko ng may katapatan, ang lalaking akala ko ay nakikita ang aking halaga sa kabila ng aking pagiging isang yars. Ngunit sa silid na yon, sa gitna ng kanilang tawanan, nalaman ko ang tunay na kulay ng mundong aking pinasukan. Ang bawat pag-aalaga ko kay Lulu ay bahagi lamang ng kanilang malupit na plano. At ako, ang kanilang nurse, ay wala palang pinagkaiba sa isang kasangkapan na itatapon din kapag wala ng pakinabang. Ganito na lang ba palagi? Pagkatapos kong ialay ang aking lakas, ang aking oras, at pati na ang aking dignidad para sa kaligtasan ng mga mahal ko sa buhay, ang tanging kabayaran ba ay ang mabaliwala at yurakan? Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit sa huli? Ako pa rin ang maiiwang nakatayo sa gitna ng ulan. Nag-iisa at durog ang puso. Kailangan kong huminga, ngunit ang hangin sa pasilyong ito ay tila naging kasing bigat ng bakal. Narinig ko muli ang kalansing ng mga baso ng alak sa loob ng silid. Isang tunog ng selebrasyon para sa aking pagkatalo. Isang mahinang tunog ng pagpatak ng luha ang bumagsak sa puting kumot ni Lulu. Isang mantsa na hindi na mabubura ng anumang sabon. Ngunit sa likod ng hapdi at panghihina, may isang munting apoy na nagsimulang magliyab sa kailaliman ng aking kaluluwa. Kung ako ay isang asong gala sa kanilang paningin, marahil ay hindi nila alam na ang asong nasusugatan ang siyang pinakamapanganib kapag natutong lumaban. Paano ko haharapin ang umaga kung ang bawat ngiting ibibigay ko
ay nakabalot na sa kasinungalingan. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang pangakong ito kung ang mismong taong pinaglilingkuran ko ang siyang humuhukay ng sarili kong libingan? Bakit ang bawat gamot na dapat ay nagbibigay ng lakas sa iyo, Lulu, ay tila siya pang unti-unting kumukuha ng iyong hininga? Pumasok ako sa madilim na silid ni Lulu, dala ang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Ang bawat hakbang ko sa makapal na alpombra ay tila paglakad sa ibabaw ng mga pako. Sariwa pa sa aking isipan ang mga tawa ni na Rodrigo at Esmeralda, ang mga tawang tila humihiwa sa aking pagkatao. Ngunit nang makita ko ang maliit na katawan ni Lulu na nakahiga sa gitna ng malaking kama, ang galit ko ay napalitan ng isang matinding hapdi sa dibdib. Mukhang anghel ang bata, ngunit isang anghel na unti-unting nalalanta ang mga pakpak. Narinig ang mahinang tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto. Pumasok si Rodrigo, dala ang isang maliit na baso ng gamot na kulay asul. Ang kanyang nangiti ay hindi abot sa mga mata, isang plastik na anyo ng pag-aalala na ngayon ay alam ko ng balat kayo lamang. Nelia, narito na ang panggabi niyang dosis. Siguraduhin mong mauubos niya ito. Alam mo naman ang utos ni Dante, hindi ba? Ang kalusugan ng anak niya ang priority natin. Ang bawat salita niya ay tila isang malapot na putik na dumidikit sa aking balat. Opo, attorney. Ang tanging naisagot ko. Pilit na itinatago ang panginginig ng aking tinig. Pinanood ko habang maingat niyang ipinapainom ang likido sa bata. Nang makaalis siya, lumapit ako kay Lulu. Doon ko napansin ang nakakapangilabot na pagbabago. Ang kanyang mga talukap ay mabilis na gumalaw at ang kanyang maliliit na daliri ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ang kanyang balat, na dati ay maputla lamang, ay naging kasing lamig ng yelo sa kabila ng makapal na kumot. Hindi ko na matiis. Kailangan kong sabihin kay Dante ang aking napapansin. Nagmadali akong pumunta sa kanyang opisina sa dulo ng pasilyo. Ang kaba sa aking dibdib ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Dante na nakatalikod, nakatingin sa labas ng bintana habang malakas ang buhos ng ulan. Sir Dante, kailangan niyo pong makita si Lulu. Ang mga gamot na ibinibigay ni attorney, parang lalong nagpapahina sa kanya. Dahan-dahang humarap si Dante. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit puno ng matigas na pader ng awtoridad. Nelia, ikaw ay narito bilang nurse at hindi bilang doktor. Si Rodrigo ang nag-aalaga sa lahat ng legal at medikal na aspeto ng buhay ni Lulu, mula pa noong mawala ang kanyang ina. Huwag mong pangunahan ang mga taong mas nakakaalam. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Parang isang hatol na nagpapatigil sa aking mundo. Bumalik ka na sa silid at gawin ang trabaho mo. Huwag mong hayaang ang mga emosyon mo ang magdikta sa tungkulin mo. Bumalik ako sa silid ni Lulu na tila isang basang sisiw. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa mga luhang pilit kong pinipigilan. Paano ako makakatulog kung alam kong ang taong pinagkakatiwalaan ng bahay na ito ang siyang may hawak ng kutsilyong unti-unting tumatapos sa buhay ng isang inosente? Lumapit ako sa basurahan sa tabi ng kama ni Lulu, doon sa ilalim ng mga ginamit na tissue. May nakita akong isang maliit na bote, ang lalagyan ng gamot na ipinainom ni Rodrigo kanina. Kinuha ko ito at tiningnan ang label sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang pangalang nakasulat doon ay hindi para sa isang batang may sakit sa nerves. Ito ay isang uri ng gamot na ginagamit lamang sa mga taong may malalang sakit sa isip upang sila ay manatiling tulog at walang lakas. Ngunit bago ko pa maitago ang bote, narinig ko ang isang mahinang kaluskos sa may pinto. Ang anino ni Esmeralda ay mahaba at madilim na bumalot sa sahig ng silid. Ano ang tinitingnan mo riyan, Nelia? May nakita ka bang hindi mo dapat nakita?
Ang kanyang boses ay tila isang matalim na labaha na humahaplos sa aking batok. Nakatayo siya doon, ang kanyang mga kamay ay nakakrus sa kanyang dibdib at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Ano ang gagawin ko? Ang bote ay nasa aking kamay at ang katotohanan ay tila isang apoy na handang sumunog sa aming lahat. Sa sandaling ito, nalaman ko na ang Hacienda Cain ay hindi lamang isang bahay. Ito ay isang magandang libingan na ang bawat pader ay may nakatagong lason. Wala po, Ma'am Esmeralda. Mabilis kong ibinaba ang maliit na bote, pabalik sa ilalim ng mga naitapong tissue, kasabay ng pilit na pagtatago sa panginginig ng aking mga tuhod. Inaayos ko lang po ang mga kalat para ilabas. Pasensya na po kung naabala ko ang pagtulog ninyo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mapanuring mga mata ay tila matatalim na karayom na naghahanap ng butas sa aking kasinungalingan. Humalukip-kip lamang siya, umirap ng may matinding pandidiri, at tuluyang naglakad papalayo nang walang sinasabi. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit alam kong ang gabi na iyon ang simula ng aking palihim na pakikidigma sa loob ng hasyendang ito. Kinabukasan at sa mga sumunod pang araw, naging mas maingat ang bawat galaw ko. Tuwing iniiwan ni Rodrigo ang asul na likido sa ibabaw ng mesa, naghihintay ako ng tamang pagkakataon upang palihim itong itapon sa lababo ng banyo ni Lulu. Pinapanood ko ang pag-ikot ng lason pababa sa kanal, kasabay ng aking taimtim na panalangin na sana ay mahugasan din ang kasamaan na unti-unting pumapatay sa inosenteng bata. Pinalitan ko ang gamot ng malinis na tubig na hinaluan ko ng kaunting pulot upang magkaroon ng kulay at matamis na lasa. Kung ang ama niyang si Dante ay nabulag na ng mga kasinungalingan, hindi ko hahayaang patayin nila ang bata sa mismong harapan ko nang wala akong ginagawa. Tuwing gabi, kapag balot na ng katahimikan ng buong Hacienda Cain, ginagawa ko ang lahat upang maibsan ang lamig at takot na bumabalot sa silid ni Lulu. Binibigyan ko siya ng maligamgam na paligo, pinapalitan ng amoy ng matapang na kemikal sa kanyang balat ng banayad na halimuyak ng sampagita at sabong pambata. Habang maingat kong pinupunasan ang kanyang maliliit at nanghihinang mga binti, sinimulan kong awitin ang hele na palaging kinakanta ng aking ina noong ako ay bata pa. Ang bawat salita ng aking awiting Bisaya ay nagmumula sa kailaliman ng aking puso. Puno ng pagnanais na gumaling siya at puno ng pangungulila ko sa sarili kong ina na nakikipaglaban din sa kamatayan sa isang malamig na ospital. Sa kalagitnaan ng aking pag-awit, isang himala ang nangyari. Napansin ko ang isang bahagyang paggalaw mula sa kumot. Dahan-dahang gumapang ang maninipis at malalamig na daliri ni Lulu at mahigpit na kumapit sa aking magaspang at kalyadong kamay. Iminulat niya ang kanyang mga mata, hindi na blangko at hindi na puno ng takot tulad ng dati. Tiningnan niya ako ng may kakaibang liwanag na tila kumikilala sa pagmamahal na aking ibinibigay, at mula sa kanyang mga tuyong labi ay kumawala ang isang napakahinang bulong. Mama! Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid na yon. Ang isang salitang iyon ay tila ulan na pumatak sa tigang kong puso. Unti-unting naghihilom sa mga sugat na matagal ko nang itinatago. Napapikit ako habang tuluyang tumulo ang aking mga luha. Bumabagsak sa aming mga magkahawak na kamay, pinapainit ang malamig niyang balat. Sa sandaling ito, hindi ako isang hamak na bayarang yars na madaling laitin at tapakan. Ako ay isang ina na handang ibuwis ang sariling buhay para sa anak na hindi nagmula sa aking sinapupunan ngunit iniluwal ng aking pagmamahal. Dahil sa munting pag-asang aking nakita, naging mas determinado akong ibalik ang lakas ni Lulu. Pagsapit ng madaling araw, nangisda ako ng pagkakataon upang pumuslit pababa sa malaking kusina. Nagpakulo ako ng mga sariwang dahon at luya na palihim kong pinitas
Sa likod bahay ng hasyenda, isang lumang resipe ng aking lola na nakapagpapalakas ng mahihinang katawan. Ang mainit at nakakaginhawang amoy ng nilagang erbal ay pumuno sa malamig na kusina. Nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng kaligtasan. Hinaluko ang mainit na sabaw nang may ngiti sa aking mga labi. Iniisip ang pisngi ni Lulu na malapit nang magkaroon ng malusog na kulay. Ngunit ang aking payapang sandali ay biglang nabasag ng walang ano-ano'y binuhay ang pangunahing ilaw ng kusina. Nakakabulag at walang awa. Sa hamba ng pinto ay nakatayo si Esmeralda, nakasuot ng kanyang marangyang roba na yari sa seda. Ang kanyang mukha ay nakangiwi sa matinding pandidiri habang nakatingin sa palayok na aking pinapakuluan. Ano itong mabahong damo na niluluto mo rito sa pamamahay ko, Nelia? Pinaplano mo bang lasunin ang anak ni Dante para mapabilis ang pagkuha mo sa kayamanan niya? Ang kanyang boses ay tila kulog na nagbabadya ng isang napakalaking unos na tuluyang wawasak sa akin. Layuan mo yan, Nelia. Akala mo ba hindi ko alam ang binabalak mo? Sinusubukan mong lasunin ang bata gamit ang mga maduming damo na yan para ikaw ang magmukhang bida sa bahay na ito. Ang boses ni Esmeralda ay tila isang matalim na latay na humampas sa aking likuran. Hindi pa man ako nakakasagot ay mabilis siyang lumapit at gamit ang kanyang kamay na puno ng mamahaling singsing, itinulak niya ang palayok mula sa kalan. Ang tunog ng bumagsak na bakal sa sahig ay dumagundong sa buong kusina, kasabay ng pagtilamsik ng mainit na sabaw sa aking mga paa. Ang amoy ng luya at sariwang dahon na kanina ay nagbibigay ng pag-asa ay mabilis na humalo sa amoy ng basang semento at dumi. Ma'am, pampalakas po yan ni Lulu. Nakikita ko pong bumubuti ang kalagayan niya dahil sa mga natural na lunas. Ang panginginig ng aking boses ay hindi ko na maitago habang pilit kong pinupunasan ang tumilamsik na likido sa aking balat. Ngunit hindi nakikinig si Esmeralda. Sa halip, isang nakakalokong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahan siyang may kinuha sa loob ng kanyang bulsa. Isang makinang nakwintas na brilyante, ang paboritong hiyas ng yumaong asawa ni Dante. At ito rin ba ay bahagi ng pampalakas niya, Nelia? Ang nakawin ng alaala ng nanay ni Lulu? Sa isang iglap, bago ko pa maunawaan ang nangyayari, ay mabilis niyang isiningit ang kwintas sa loob ng bulsa ng aking uniforme at agad na sumigaw ng napakalakas. Magnanakaw! Dante! Rodrigo! May magnanakaw sa loob ng hasyenda! Nayanig ang buong kabahayan. Mabilis na nagdatingan ang mga katulong at ang security guard. Kasunod si Dante na balot pa ng antok ngunit puno ng pagtataka. Ang kahihiya na aking naramdaman ay tila isang malapot na putik na bumalot sa aking buong pagkatao. Sa harap ng lahat, pilit na dinukot ni Esmeralda ang kwintas mula sa aking bulsa at ipinakita ito sa lahat na tila isang tropeo ng aking pagkakasala. Tumingin ako kay Dante, naghahanap ng kahit katiting na tiwala sa kanyang mga mata. Sir, maniwala po kayo. Hindi ko po magagawa iyan. Ang tanging hangad ko lang ay ang gumaling ang inyong anak. Ang aking pagsusumamo ay tila nawala sa hangin. Nanatiling matigas ang kanyang anyo, ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit at pagkadismaya. Isang malutong na sampal ang dumapo sa aking pisngi mula kay Esmeralda, sapat na upang mapaling ang aking mukha at malasahan ko ang alat ng sarili kong dugo. Layas, hindi namin kailangan ng isang magnanakaw at mangkukulam dito. Ang bulyaw ni Esmeralda habang itinutulak ako palabas ng kusina patungo sa malaking tarangkahan ng hasyenda. Ang aking mga gamit na nasa loob ng isang luma at kupas na bag ay walang awang itinapon sa gitna ng maputik na daan. Ang ulan na nagsimulang pumatak ay tila nakikiramay sa aking kalagayan. Muli, ako ay iniwan sa labas, duguan ng puso, at walang malapitan. Habang hinihila ako ng mga gwardya palayo, lumingon ako sa huling pagkakataon
sa bintana ng silid ni Lulu sa ikalawang palapag. At doon, sa gitna ng kadiliman, ay nakita ko ang isang aninong nakatayo, isang napakalakas at nakakabinging sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw na puno ng sakit at pangungulila. "Mama, huwag niyo siyang paalisin. Mama!" Iyon ang boses ni Lulu. Ang batang 3 taon nang hindi nagsasalita. Ang batang itinuturing na parang rebulto ay sumisigaw ngayon para sa akin. Napatigil ang lahat. Maging ang mga gwardya ay napaatras sa gulat. Si Dante ay napatitig sa itaas. Ang kanyang mukha ay nabahira ng matinding pagkabigla at kalituhan. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, ngunit ang boses ni Lulu ay nanatiling nangingibabaw. Tila isang sumpa na bumabalot sa buong hasyenda Cain. Paano ko siya maiiwan kung sa unang pagkakataon ay nahanap na niya ang kanyang boses para tawagin ako? At paano ko lilinisin ang aking pangalan sa gitna ng mga kasinungalingang pilit na ibinabaon ako sa limot? "Mama, huwag niyo siyang paalisin. Mama!" Ang boses na yon ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan. Pinatitigil maging ang malakas na buhos ng ulan. Napako ang aking mga paa sa maputik na daan. Ang sako ng aking mga gamit na kanina ay pasan ko ng may kabigatan ay parang nawala ng timbang. Hindi ako makapaniwala. Ang batang 3 taon ng bilanggo ng sariling katahimikan, ang batang tila isang lantang bulaklak sa gitna ng marangyang hasyenda, ay sumisigaw ngayon nang may lakas na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Naramdaman ko ang biglang pagluwag ng mahigpit na pagkakahawak ng mga gwardya sa aking braso. Maging sila ay napatigagal, ang kanilang mga mukha ay bakas ng matinding sindak at pagtataka. Dahan-dahan akong lumingon sa malaking mansyon. Doon, sa liwanag ng bintana sa ikalawang palapag, nakita ko ang maliit na anino ni Lulu. Nakakapit ang kanyang mga kamay sa pasamano, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa akin, puno ng pagmamahal na tanging isang anak lamang ang makapagbibigay sa kanyang ina. "Bitawan niyo siya." Isang boses ang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Si Dante. Naglakad siya palabas ng pinto. Hindi alintana ang ulan na bumabasa sa kanyang mamahaling barong. Ang kanyang mukha na dati ay parang bato sa katigasan ay nabasag. Pinalitan ng isang ekspresyong hindi ko pa nakikita sa kanya. Ang mukha ng isang amang nagising mula sa isang napakahabang bangungot. Hindi niya tiningnan ang kwintas na brilyanteng hawak pa rin ni Esmeralda. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa itaas, sa boses na matagal na niyang inakalang pumanaw na kasama ng kanyang asawa. "Dante, huwag kang padala sa kanya. Baka kung anong klaseng pangkukulam ang ginawa ng babaeng iyan sa anak mo." Ang bulyaw ni Esmeralda, ang kanyang boses, ay tila isang nanginginig na huni ng isang ibong natatakot mawalan ng pugad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nilingon ni Dante. Sa halip, lumapit ang lalaki sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Huminto siya sa aking harapan. Ang tubig ulan ay umaagos sa kanyang panga, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang sarili kong refleksyon sa kanyang mga mata. Hindi bilang isang hamak na Yars, kundi bilang ang tanging taong nakapagpabalik sa boses ng kanyang anak. "Pumasok ka sa loob, Nelia." Ang mahinang utos niya, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. "Rodrigo, Esmeralda, bukas na bukas din, kailangan nating pag-usapan ang bawat butil ng gamot na ipinapainom ninyo kay Lulu. Dahil kung ang isang magnanakaw ay nagawang pagsalitain ng anak ko habang ang inyong mga doktor ay nabigo, marahil ay marami kayong dapat ipaliwanag sa akin." Ang kanyang mga salita ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa lahat ng protesta ni Rodrigo. Bumalik ako sa loob ng mansyon. Tumutulo ang tubig at putik mula sa aking uniforme patungo sa makinang nasahig na yari sa marmol.
Habang paakyat ako sa hagdanan, nararamdaman ko ang matitinding titig ng puot mula kina Esmeralda at Rodrigo, ngunit wala na akong pakialam. Ang tanging mahalaga ay ang munting anghel na naghihintay sa akin. Nang buksan ko ang pinto ng kanyang silid, agad na sumalubong sa akin ang amoy ng sampagwita at ang init ng kanyang munting katawan. Mabilis siyang gumapang patungo sa akin. Ang kanyang mga binti na dati ay walang buhay ay tila nagkaroon ng sapat na lakas upang hilahin siya patungo sa aking mga bisig. Nandito na ako, anak. Nandito na si Mama. Ang bulong ko habang mahigpit siyang niyayakap. Ang aking mga luha ay humahalo sa basang buhok ni Lulu. Sa sulok ng silid, nakita ko si Dante na nakatayo sa dilim. Pinapanood kami ng may halong pagsisisi at pagkamangha. Nakita ko ang kanyang kamay na dahan-dahang humawak sa hamba ng pinto. Tila gusto niyang lumapit, ngunit natatakot na baka masira niya ang sagradong sandaling iyon. Nakaligtas ako sa gabing ito, ngunit alam kong ang Hacienda Cain ay naging isang pugad na ng mga nagngangalit na ahas. Habang hinahaplos ko ang likod ni Lulu upang patahanin siya, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Hanggang kailan ako mapoprotektahan ng boses ng isang bata laban sa mga taong handang pumatay para lamang sa kayamanan? At si Dante, kailangan ko na bang magtiwala sa lalaking hinayaan akong itapon sa ulan nang walang kalaban-laban? Hindi lahat ng sugat ay nakikita sa balat. Ang ilan ay nakabaon ng malalim sa kailaliman ng sahig ng bahay na ito. Naghihintay lamang ng pagkakataong mabulok at mangamoy. Ang umaga matapos ang malakas na unos ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Sa hapagkainan, nakita ko si Dante na nakaupo sa dulo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kape na hindi naman niya iniinom. Sa kabilang dako, sina Rodrigo at Esmeralda ay nagbubulungan. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkabalisa na pilit nilang itinatago sa likod ng marangyang almusal. Ramdam ko ang matatalim na tingin nila sa akin sa tuwing lalampas ako sa kanilang harapan upang dalhan ng pagkain si Lulu. Ngunit hindi ko sila binigyan ng kahit katiting na pansin. Ang aking mundo ay umiikot na lamang sa batang unti-unti nang nagkakaroon ng buhay sa kanyang mga mata. Habang nililinis ko ang silid ni Lulu, napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakita noon. Ang dulo ng makapal na alpombra sa ilalim ng kanyang kama ay bahagyang nakaangat. Nang subukan ko itong ayusin, naramdaman ng aking mga daliri ang isang maliit na uka sa sahig na gawa sa kahoy. Isang mahinang tunog ng pag-angat ng tablang kahoy ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tila isang daing ng isang lihim na matagal nang ikinulong. Sa ilalim nito, natagpuan ko ang isang luma at kalawanging susi na nakatali sa isang kupas na laso. Ang aking kuryosidad ay naging isang matinding kaba na humahabol sa aking hininga. Naalala ko ang mga gabing may naririnig akong mahihinang kaluskos mula sa silong, mga tunog na palaging ipinapaliwanag ni Rodrigo bilang mga daga o lumang pundasyon ng bahay. Bit-bit ang susi at isang maliit na flashlight, sinamantala ko ang pagkakataon nang umalis si Dante para sa isang biglaang meeting at abala sina Esmeralda sa kanilang mga bisita. Ang daan patungo sa basement ay nakatago sa likod ng isang mabigat na estante sa library. Ang bawat hakbang ko pababa sa madilim at makitid na hagdanan ay tila pagpasok sa sikmura ng isang halimaw. Ang amoy ng amag at lumang papel ay agad na humalukip-kip sa aking ilong. Isang amoy ng pagkabulok na malayo sa bango ng mga bulaklak sa hardin ng hacienda. Nang buksan ko ang flashlight, ang liwanag nito ay tumama sa mga hilera ng mga file at mga boteng medikal na nakasalansan sa mga kalawanging rack. Doon ko nakita ang isang folder na may pangalan ni Lulu, Project L, Experimental Phase. Ang aking mga kamay ay naging kasing lamig ng yelo habang binabasa ko ang mga ulat. Hindi gamot ang ibinibigay nila sa bata.
Ito ay isang uri ng lason na dahan-dahang nagpaparalisa sa kanyang mga kalamnan upang manatili siyang dependent sa kanilang pangangalaga. Ang layunin ay hindi ang pagpapagaling, kundi ang pagpapanatili sa kanya sa isang kalagayan na magbibigay sa kanila ng karapatang kontrolin ang kanyang mana. Sa tabi ng mga folder, nakakita ako ng isang maliit na kahon na yari sa pelos. Sa loob nito ay may mga liham na nakasulat sa isang pamilyar at eleganteng penmanship, ang yumaong ina ni Lulu. Ang bawat salita ay puno ng pagmamahal at babala. Anak, kung mababasa mo ito, huwag kang magtitiwala sa mga taong nakapaligid sa iyong ama. Sila ang dahilan ng aking unti-unting paghina. Napahikbi ako nang mabasa ang huling bahagi ng sulat. Ang aking luwalhati, ang aking munting Lulu, ay nabubuhay sa gitna ng mga lobong nagpapanggap na tupa. Ngunit ang aking pagdadalamhati ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Ang mahinang tunog ng pagpihitan ng trangka ng pinto sa itaas ng hagdanan ay bumasag sa katahimikan ng basement. Narinig ko ang mabibigat at pamilyar na yabag ng mga sapatos na pababa. Yabag na alam kong kay Rodrigo. Nelia, alam kong narito ka. Ang kanyang boses ay nanggagaling sa dilim. Tila isang ahas na dahan-dahang lumalapit sa kanyang biktima. Masyado kang mapanghimasok para sa isang hamak na nurse. Hindi mo ba alam na ang mga taong nakakaalam ng masyadong maraming lihim ay hindi nagtatagal sa mundong ito? Ang liwanag mula sa itaas ay tumama sa isang bagay na hawak niya. Isang madilim at makinang na bakal. Isang baril. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang babala ng kamatayan habang nakasandal ako sa malamig at mamasa-masang pader. Wala akong matakbuhan. Ang tanging hawak ko ay ang mga liham ng isang ina at ang katotohanang maaaring maging mitya ng aking sariling buhay. Paano ko maililigtas si Lulu kung ang aking sariling hininga ay malapit ng bawiin ng kadiliman ng basement na ito? At sino ang tunay na magtatanggol sa amin kung ang mismong taong dapat naming pagkatiwalaan ay siya palang naghahanda ng aming libingan? Sayang ka, Nelia. Magaling ka sanang nurse, pero masyado kang matanong. Hindi mo ba alam na ang mga taong nakakaalam ng sikreto ng mga kain ay hindi na muling nakakakita ng sikat ng araw? Ang boses ni Rodrigo ay tila isang malamig na bulong ng kamatayan na gumapang sa aking batok. Nakasandal ako sa mamasa-masang pader ng basement. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa mga liham ng yumaong ina ni Lulu. Ang kaisa-isang armas na hawak ko laban sa kanilang kasamaan. Ang kislap ng baril na hawak niya ay tila isang mapanuring mata sa gitna ng dilim. Naghihintay lamang ng tamang sandali upang bawiin ang aking hininga. Ang bawat pintig ng aking puso ay naging isang napakabigat na tunog sa aking pandinig. Tila isang orasan na mabilis na nauubusan ng segundo. Sa sandaling iyon, hindi ang sarili kong buhay ang aking kinatatakutan. Ang naisip ko ay ang munting mukha ni Lulu, ang batang muli nang natutong tumawag ng mama, ang batang umaasa na babalik ako sa kanyang silid upang kantahan siya ng hele. Kung mawawala ako rito, sino pa ang magtatanggol sa kanya? Sino pa ang magtatapon ng lason na unti-unting pumapatay sa kanya? Ang takot ko ay napalitan ng isang nagngangalit na tapang, isang lakas na nagmumula sa pagiging isang ina na handang mamatay para sa kanyang anak. Bakit, attorney? Dahil ba natatakot kayong malaman ni Sir Dante na kayo ang pumatay sa asawa niya at ngayon ay tinatapos niyo rin ang anak niya? Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Sa halip, ito ay naging kasing talim ng isang labaha. Akala niyo ba ay matatahimik ang kaluluwa ng hasyenda na ito sa dami ng dugong idinilig ninyo sa sahig na ito? Isang nakakapangilabot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Walang maniniwala sa iyo, Nelia.
Isang hamak na nurse laban sa isang respetadong abogado. Itatapon ko ang bangkay mo sa ilog at sasabihin kong tumakas ka dala ang mga ninakaw mong alahas. Isang kwento na madaling paniwalaan ng lahat. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang daliri niya ay nagsimula nang humawak sa gatilyo. Bago pa man siya makakilos, mabilis kong itinutok ang aking flashlight sa kanyang mga mata at binuhay ang pinakamalakas nitong liwanag. Ang biglang kislap ay tila isang munting araw sa loob ng madilim na basement, sapat na upang mabulag siya ng panandalian. Narinig ko ang kanyang pagdaing habang pilit niyang tinatakpan ang kanyang mukha. Hindi ko na sinayang ang pagkakataon. Gamit ang lahat ng lakas na mayroon ako, itinulak ko ang isang lumang rack ng mga gamot patungo sa kanya. Ang tunog ng bumabagsak na bakal at basag na bubog ay dumagundong sa tahimik na silong, tila isang babala ng paparating na unos. Tumakbo ako patungo sa hagdanan. Ang aking mga paa ay tila may sariling isip, habang mabilis akong umaakyat sa bawat baitang. Ang bawat hakbang ko ay puno ng panalangin. Panalangin sana ay hindi pa huli ang lahat para sa amin ni Lulu. Pagdating ko sa library, mabilis kong itinulak ang mabigat na estante upang muling itago ang lagusan. Hinihingal ako. Ang aking uniforme ay puno ng alikabok at ang aking mga kamay ay nanginginig sa takot at galit. Ngunit ang aking pagtakas sa basement ay panandalian lamang na kaginhawaan. Isang matinding sigaw ang narinig ko mula sa itaas. Isang sigaw na nagmula sa silid ni Lulu. Mabilis akong tumakbo paakyat. Ang aking puso ay tila lalabas sa aking dibdib. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Lulu na nangingisay sa ibabaw ng kanyang kama. Ang kanyang mga labi ay mabilis na nagiging kulay ube at ang kanyang mga mata ay nakatirik na tila ba may kung anong puwersa na humihila sa kanyang buhay. Sa tabi niya ay nakatayo si Esmeralda, may hawak na isang baso na walang laman. Ang kanyang mukha ay balot ng isang pekeng pag-aalala na puno ng kataksilan. Nelia, tulong! Bigla na lang siyang nagkaganyan matapos uminom ng tubig. Ang sigaw ni Esmeralda, ngunit nakita ko ang isang munting nangisi sa sulok ng kanyang mga labi. Alam ko ang tinging iyon. Tinapos na nila ang trabaho. Dinagdagan nila ang dosis habang wala ako upang tapusin ang buhay ng bata bago ko pa mailantad ang katotohanan. Ang hangin sa silid ay tila nawala. Hawak ko ang mga liham na magliligtas sa amin, ngunit ang batang dapat magmana ng katarungang ito ay unti-unti nang binabawian ng hininga sa harap ko. Ganito na lang ba ang katapusan? Ang liwanag ba ay muling lalamunin ng kadiliman bago pa man sumapit ang umaga? Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nauubos mula sa puso ni Lulu at bawat hingalo niya ay isang saksak sa aking sariling kaluluwa. Hindi ko na narinig ang mga mapagpanggap na tili ni Esmeralda. Ang buong mundo ko ay lumingon lamang sa nangingisay na katawan ng bata. Sa gitna ng takot, ang aking mga kamay na dati ay nanginginig ay biglang naging kasing tatag ng bakal. Mabilis kong binuhat si Lulu at itinagilid ang kanyang katawan upang hindi siya mabulunan sa sarili niyang laway. Gamit ang aking daliri, pilit kong binuksan ang kanyang nagngangalit na panga upang masiguradong nakakahinga pa siya. Lulu, anak, huwag kang bibitaw. Nandito si Mama. Ang aking pagsusumamo ay tila isang panalangin na isinisigaw sa gitna ng isang masukal na kagubatan. Naramdaman ko ang init ng kanyang balat na unti-unting nilalamon ng nakamamatay na panginginig. Ang bawat pagkapit ng kanyang munting kamay sa aking uniforme ay tila isang huling hiling ng tulong na hindi ko hahayaang mabigo. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Dante. Kasunod si Rodrigo na humihingal at may bakas ng dugo sa kanyang noo mula sa pagkakabagsak sa basement. Nanlaki ang mga mata ni Dante nang makita ang kalagayan ng anak. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay
Tila ba ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay naglaho sa harap ng naghihingalong bata. Anong nangyayari rito? Lulu! Ang boses ni Dante ay puno ng panginginig na ngayon ko lang narinig. Nilason nila siya, sir. Binigyan siya ni Esmeralda ng tubig na may halong lason habang wala ako. Ang sigaw ko habang patuloy na sinusubukang pakalmahin ang katawan ni Lulu. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital ngayon din. Walang oras para sa paliwanag. Kung hindi siya madadala sa doktor sa loob ng 10 minuto, mawawala siya sa atin. Mabilis na humarang si Rodrigo sa tapat ng pinto. Ang kanyang mukha ay balot ng isang desperadong takot. Dante, huwag kang maniwala sa kanya. Isang baliw ang babaeng yan. Baka siya ang naglason sa bata para baligtarin kami. Tatawag ako ng aming private doctor. Mas ligtas kung dito lang si Lulu. Tumabi ka, Rodrigo. Isang malakas na tulak ang ginawa ni Dante na nagpabagsak sa abogado sa sahig. Sa sandaling iyon, nakita ko sa mga mata ni Dante ang isang katotohanang matagal niyang itinago. Ang pagmamahal ng isang ama na handang pumatay para sa kanyang anak. Mabilis niyang kinuha si Lulu mula sa aking mga bisig at tumakbo pababa ng hagdanan. Sumunod ako ng mabilis, hawak ang aking bag na naglalaman ng mga ebidensyang nakuha ko sa basement. Ang bawat hakbang namin sa malaking hagdanan ay tila isang karera laban sa kamatayan. Isinakay namin si Lulu sa kanyang sasakyan. Ang ugong ng makina ay tila isang nagngangalit na hayop na humahabol sa bawat segundong lumilipas. Habang mabilis na binabagtas ni Dante ang madilim na daan patungo sa kabayanan, hawak ko ang ulo ni Lulu sa aking kandungan. Laban, Lulu. Laban, anak. Yang bulong ko habang hinahaplos ang kanyang malamig na pisngi. Ang bawat paghinto ng kanyang hininga ay tila pagtigil din ng tibok ng aking puso. Tumingin ako sa rearview mirror at nakita ko ang mga mata ni Dante na nakatingin sa amin. Punong-puno ang kanyang mga mata ng pagsisisi, isang luhang dahan-dahang pumatak habang nakikita ang paghihirap ng anak sa aking mga bisig. Pagdating sa emergency room, ang paligid ay naging isang malabo at mabilis na eksena ng mga puting uniforme at matitingkad na ilaw. Kinuha ng mga nurse si Lulu mula sa amin. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher sa sahig ay tila isang malungtong na paalam. Naiwan kaming dalawa ni Dante sa labas, sa gitna ng malamig at amoy gamot na pasilyo. Naupo ako sa sahig, hindi na inalintana ang dumi sa aking damit. Ang bawat tunog ng pintuan ng ER ay tila isang hatol na hindi ko kayang pakinggan. Lumapit si Dante at tumayo sa aking harapan. Ang kanyang anino ay bumalot sa akin, ngunit hindi na ito nakakatakot. Ito ay isang aninong puno ng sugat at pagkatalo. Bakit, Nelia? Ang mahina niyang tanong, ang kanyang boses ay tila isang pag-amin ng kanyang sariling pagkakamali. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa batang hindi mo naman kaano-ano? Bakit ka nanatili kahit na itaboy kita? Inangat ko ang aking ulo at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Dahil sa mundong puno ng mga taong naghahanap ng kapangyarihan, Sir Dante, may mga taong naghahanap lang ng isang yakap na totoo. Si Lulu ang nagbigay sa akin ng dahilan para mabuhay muli at hindi ko hahayaang mamatay ang dahilang iyon nang dahil sa kasakiman ng iba. Ilang oras ang lumipas na tila naging isang kawalang hanggan. Lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay balot ng isang seryosong ekspresyon. Tinanggal niya ang kanyang maskara at tumingin sa amin. Ang bawat paghinga namin ay tila naputol habang naghihintay sa kanyang sasabihin. Nagawa naming ilabas ang lason sa kanyang katawan sa tamang oras. Ang simula ng doktor, ngunit may isang mabigat na pahiwatig sa kanyang mga mata. Pero dahil sa dami ng dosis at sa rami ng iba pang kemikal na nakita namin sa dugo niya mula sa mga nakaraang buwan, hindi namin masisiguro kung kailan siya magigising.
o kung magigising pa ba siya ng gaya ng dati. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang malakas na hampas ng katotohanan na nagpaguho sa aming natitirang pag-asa. Napahikbi ako. Ang aking mukha ay ibinaon ko sa aking mga kamay. Ngunit sa gitna ng aming pighati, isang nurse ang mabilis na lumabas mula sa silid ni Lulu. "Doc, ang pasyente. May binabanggit siyang pangalan." Mabilis kaming sumunod sa nurse patungo sa silid kung saan inilipat si Lulu. Ang bawat hakbang ko sa makintab at malamig na sahig ng ospital ay tila nag-iiwan ng bakas ng kaba at pag-asa. Nang makapasok kami, nakita ko ang munting katawan ni Lulu na nakabalot sa puting kumot na paliligiran ng mga makinang nagbabantay sa bawat mahinang pintig ng kanyang puso. Bahagyang nakabuka ang kanyang mga tuyong labi at mula roon ay paulit-ulit niyang ibinubulong ang isang salitang nagpatigil sa pag-ikot ng aming mundo. "Tito, masakit. Tito Odi, bad water." Napako si Dante sa kanyang kinatatayuan. Ang pamilyar na pangalan ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang yaman, ng kanyang negosyo, at ng buhay ng kanyang nag-iisang anak, ay lumabas mismo sa bibig ng inosenteng biktima. Tiningnan ko si Dante, at sa sandaling iyon, nakita ko ang tuluyang pagguho ng kanyang matibay na pader. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamalaki, ay napalitan ng isang madilim at nakabibinging puot. Bago pa man siya makapagsalita, naramdaman ko ang bigat ng bag na nakasabit sa aking balikat. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ito at ilabas ang mga lumang folder at ang kahita ng pelus na naglalaman ng mga liham. Iniabot ko ito sa kanya. "Sir Dante, nakuha ko ito sa basement ninyo bago tayo umalis. Nandyan ang katotohanan na matagal nilang ibinaon sa dilim." Kinuha niya ang mga papel. Sa ilalim ng maputing ilaw ng ospital, binasa niya ang mga ulat ng Project L at ang huling liham ng kanyang yumaong asawa. Ang bawat pahina na kanyang nililipat ay tila isang matalim na patalim na humihiwa sa kanyang dibdib, na mula ang kanyang mukha at ang kanyang panga ay nagngangalit hanggang sa lumitaw ang mga ugat sa kanyang leeg. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at marahas, isang pahiwatig ng isang unos na handang manalasa. Hindi nagtagal. Bumukas ang malapad na salamin na pinto ng emergency wing. Pumasok sina Rodrigo at Esmeralda. Ang kanilang mga muka ay nakabalot sa isang napakahusay na maskara ng pag-aalala. Ang sapatos ni Esmeralda ay nag-iwan ng matutulis na tunog ng pagmamadali habang patakbo silang lumapit sa amin. "Dante, Diyos ko, ano ang nangyari sa pamangkin ko? Ayos lang ba siya?" Ang mapagpanggap na pag-iyak ni Esmeralda habang pilit na inaabot ang braso ni Dante. Ngunit hindi siya hinayaan ni Dante. Isang malamig at matalim na titig ang ibinigay niya sa mag-asawa. Isang titig na pumigil sa anumang pekeng luha na handang pumatak mula sa mga mata ni Esmeralda. Walang salitang lumabas sa bibig ni Dante. Sa halip, padabog niyang ibinato ang makapal na folder sa dibdib ni Rodrigo. Nagiliparan ang mga papel na naglalaman ng mga ebidensya ng paglason, bumagsak sa sahig na tila mga tuyong dahon ng kanilang kasinungalingan. Namutla si Rodrigo. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay biglang nanliit nang makita ang pirma niya sa mga dokumento ng palihim na gamutan. "Dante! Paliwanag ko ito. Hindi totoo ang mga iyan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan para sirain tayo." Pilit niyang itinuturo ang kanyang nanginginig na daliri sa akin. "Huwag mo siyang ituro." Ang boses ni Dante ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang dagundong na nagpatigil sa mga naglalakad na nurse at doktor. Mabilis niyang kinwelyuhan si Rodrigo at isinandal ng marahas sa pader. "Binasa ko ang mga sulat, Rodrigo. Pinatay niyo ang asawa ko. At ngayon, ginagawa ninyong parausan ng katawan ng anak ko para makuha ang hasyenda? Hayop ka!" Nawalan ng saysay ang pagdadahilan. Nang makita ni Rodrigo na wala na siyang kawala at papalapit na ang mga gwardiya ng ospital, tuluyang nahulog ang kanyang maskara. Isang malademonyong nangiti ang gumuhit sa kanyang labi.
Oo, ako nga. Dahil kinuha mo ang lahat, Dante. Ako ang nagpakahirap sa kumpanya habang ikaw ang nag-aani ng papuri. Kailangan ko ang pera ng hasyenda para mabayaran ang milyon-milyon kong utang sa sugal. At kung hindi mapapasa akin ang yaman na yon, walang sino man sa inyo ang makikinabang. Sa isang iglap na hindi inaasahan ni Numan, mabilis na dumukot si Rodrigo mula sa loob ng kanyang itim na jacket. Ang malamig at madilim na bakal ng baril na ginamit niya sa akin sa basement ay muling nasilayan. Nagkagulo ang paligid, nagtakbuhan ang mga tao upang magtago. Bago pa man makakilos si Dante, marahas na itinulak ni Rodrigo si Esmeralda patungo sa mga gwardiya upang maging harang at mabilis siyang pumasok sa nakabukas na pinto ng silid ni Lulu. Isang matinding paghikbi ng takot ang kumawala sa aking lalamunan nang makita ko ang kanyang ginawa. Walang awang hinila ni Rodrigo ang nanghihinang katawan ni Lulu mula sa kama. Hindi alintana ang mga tubong sapilitang natanggal mula sa kanyang maliliit na braso. Binitbit niya ang bata patungo sa malaking bintana ng VIP room na nagbubukas patungo sa isang makitid na balkonahe sa ika-4 na palapag. Umatras kayo o ihuhulog ko ang batang ito kasama ko. Ang desperadong sigaw ni Rodrigo habang nakatutok ang malamig na dulo ng baril sa sentido ng umiiyak at nanginginig na si Lulu. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa aming mga mukha habang nakatayo kami ni Dante, ilang hakbang mula sa kanila. Ang mundo ko ay muling tumigil. Ang buhay na pilit kong isinalba mula sa lason ay ngayon ay nakabitin sa bingit ng kamatayan. Hawak ng mismong halimaw na sumira sa kanyang pamilya. Paano namin maililigtas ang isang inosenteng anghel nang hindi ibinubuwis ang kanyang buhay? Ang malamig na hangin sa ika-4 na palapag ng ospital ay tila yelong tumutusok sa aking balat. Ngunit mas nanlalamig ang aking buong pagkatao habang nakatingin sa bingit ng kamatayan. Nakatayo si Rodrigo sa mismong gilid ng balkonahe. Ang isang braso ay mahigpit na nakapulupot sa maliit at nanginginig na katawan ni Lulu, habang ang kabilang kamay ay mariing nakadiin ng baril sa sentido ng inosenteng bata. Ang bawat pag-ihip ng hangin ay tila nagbabadyang itulak sila pababa sa madilim na kalsada. Kunin mo na ang lahat, Rodrigo. Ibibigay ko sa iyo ang kumpanya, ang hasyenda, ang lahat ng pera sa bangko. Ibibigay ko sa iyo ngayon din. Iwan mo lang ang anak ko. Napalingon ako kay Dante. Ang lalaking tila bato ang puso, ang mayamang negosyante na kinatatakutan ng marami, ay biglang lumuhod sa malamig na semento. Ang kanyang mga luha ay walang patid sa pag-agos. Ang kanyang boses ay basag at nagmamakaawa. Wala na ang kanyang pride, wala na ang kanyang autoridad. Ang natira na lamang ay isang amang handang ibuwis ang lahat para sa buhay ng kanyang nag-iisang anak. Ngunit tumawa lamang si Rodrigo, isang tawa ng taong tuluyan, ng nilamon ng kasakiman at kabaliwan. Huli na para dyan, Dante. Wala na akong babalikan. Kung babagsak ako, isasama ko ang pinakamahalagang yaman mo. Nagsimulang magkagulo sa ibaba. Ang mga pulang ilaw mula sa sasakyan ng mga pulis na kakadating lamang ay nagbigay ng pansamantalang liwanag sa madilim na balkonahe. Sa isang maliit na sandali ng pagkagambala, napatingin si Rodrigo sa mga awtoridad sa ibaba. Bahagyang lumuwag ang kanyang mahigpit na pagkakayakap kay Lulu. Sa pagkakataong yon, isang himala ang gumuhit sa aming harapan. Isang pangyayaring hindi maipaliwanag ng anumang siyensya, kundi ng purong lakas ng pagmamahal. Ang mga binti ni Lulu na 3 taong nakaratay at inakalang tuluyan ng namatay, ang mga kalamnan na palihim kong hinilot at pinalakas ng aking mga pinakuluang halamang gamot, ay biglang nagkaroon ng sariling buhay. Dahil sa matinding takot at kagustuhang makawala sa halimaw, buong tapang na itinulak ni Lulu ang braso ng lalaki gamit ang kanyang maliliit na siko. Dumulas siya mula sa pagkakakulong at sa gitna ng aming napigil na hininga, itinukod ng bata ang kanyang maliliit na paa sa malamig na sahig.
Nakatayo siya. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit hindi siya natumba. Humakbang siya palayo, sa gilid ng balkonahe, palayo sa lalaking sumira ng kanyang pagkabata. Mama, Papa, ang humihikbing bulong ni Lulu habang nakalahad ang kanyang maliliit na kamay patungo sa amin. Bago pa man makabawi si Rodrigo mula sa kanyang pagkabigla upang muling hablutin ang bata, mabilis na sumugod ang mga armadong pulis mula sa aming likuran. Marahas nilang dinagana ng abogado patungo sa sahig. Ang tunog ng malamig na bakal ng posas na isinasara sa kanyang mga pulso ay naging pinakamasarap na musika sa aking pandinig, kasabay ng pamilyar na pag-iyak ni Esmeralda habang pilit siyang kinakaladkad ng mga awtoridad palabas ng pasilyo dahil sa pagiging kasabwat nito. Ang hustisya ay tuluyan ng naningil. Sinalo ni Dante si Lulu bago pa man tuluyang manghina ang mga binti ng bata. Napaupo ang ama sa sahig, mahigpit na niyakap ang kanyang anak at ibinaon ang kanyang mukha sa leeg nito. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo si Papa sa lahat ng pagkukulang ko. Hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo. Pangako ko yan. Ang paulit-ulit na hikbi ni Dante, tila hinuhugasan ng kanyang mga luha ang lahat ng pagkakamali ng nakaraan. Lumapit ako at dahan-dahang lumuhod sa kanilang tabi. Inabot ni Lulu ang aking kamay at idinikit ito sa kanyang pisngi. Niyakap ko silang dalawa. Ang init ng aming mga katawan ang tuluyang pumawi sa lamig ng gabi at sa matinding takot na muntik nang kumuha sa amin. Sa sandaling ito, ang matibay at marangyang pader ng Hacienda Cain ay gumuho at napalitan ng isang tunay na tahanan. Ilang araw ang lumipas matapos ang malagim na gabing iyon. Naging mapayapa ang mansyon. Sina Rodrigo at Esmeralda ay nakakulong na at naghihintay ng kanilang sentensya. Si Lulu ay patuloy sa kanyang physical therapy at mabilis na bumabalik ang sigla. Dahil naging maayos na ang lahat, alam kong tapos na ang misyon ko. Nakaimpake na ang aking lumang bag, suot ko ang aking simpleng damit, handa nang bumalik sa aking sariling buhay at alagaan ang aking ina sa ospital. Ngunit bago ako makalabas ng malaking tarangkahan ng hacienda, narinig ko ang mabibigat na hakbang ni Dante sa aking likuran. Humarap ako at nakita ko siyang may hawak na isang malaking kayumangging sobre. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig matapos iabot sa akin ang sobre ay nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Isang alok na kailanman ay hindi sumagi sa aking panaginip. Ang sikat ng umaga ay tuwirang tumama sa makapal na kayumangging sobre na hawak ni Dante. Tiningnan ko ang lalaking minsang nagtapon sa akin sa gitna ng malamig na ulan at maputik na daan. Ngayon, ang kanyang mga mata ay hindi na naglalaman ng yelo at pagmamataas, kundi ng isang malalim na paggalang na kailanman ay hindi ko inasahang masisilayan mula sa isang taong kasing taas niya. Hindi ito bayad, Nelia, ang mahinang sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding sinseridad at pagpapakumbaba. Walang anumang halaga sa mundong ito ang makakatumbas sa pagbabalik mo ng buhay ng aking anak. Isa itong bagong simula para sa'yo. Nanginginig ang aking mga kalyadong daliri nang dahan-dahan kong tanggapin at buksan ang sobre. Inaasahan ko na makikita ang ilang libong piso bilang pabuya sa aking serbisyo. Ngunit ang tumambad sa akin ay mga legal na dokumento na may matitingkad na selyo. Nakasulat doon ang pangalan ng isang bagong tayong organisasyon, ang Luwalhati Foundation, isang institusyon na naglalayong magbigay ng libreng pagpapagamot at kalinga sa mga batang may malulubhang karamdaman. At sa mismong ilalim ng huling pahina, nakapangalan ako bilang pinakamataas na tagapamahala at executive director nito. Inangat ko ang aking paningin kay Dante. Ang aking paghinga ay tila naipit sa aking lalamunan dahil sa matinding pagkabigla. Sir Dante, hindi ko po yata kaya ito. Isang hamak na nurse lamang po ako na sanay sa paglilinis at pag-aalaga. Umiling siya at ngumiti ng bahagya.
Isang ngiti ng pagkilala sa aking tunay na halaga. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko, Nelia. Hindi ka lang isang nurse, ikaw ay isang ina sa mga batang walang makapitan. Ibinigay ko na ang buong pondo para sa pundasyong yan. Pati na rin ang lahat ng bayarin ng iyong ina sa ospital ay tuluyan ko nang binayaran. Malaya ka na sa lahat ng iyong mga utang at malaya ka nang abutin ang mga pangarap mo nang hindi yumuyuko sa kahit na kanino. Walang halong malisya o romantikong pagnanasa sa kanyang mga mata, kundi isang wagas na pagtanaw ng utang na loob. Tumango ako, hinayaan ang mga luha ng tagumpay na malayang pumatak sa aking mga pisngi. Sa wakas, ang lahat ng pang-aalipin, panlalait ni Esmeralda at sakit na aking tiniis sa loob ng madilim na hasyenda ay nagbunga ng isang napakagandang biyaya. Nagpaalam kami sa isa't isa hindi bilang amo at katulong, kundi bilang dalawang individual na naghilom sa kani-kanilang mga malalalim na sugat. Mula sa Hacienda Cain, dumiretso ako sa ospital kung saan nakaratay ang aking ina. Inihanda ko na ang aking sarili sa pamilyar at nakakasulasok na amoy ng amag at matapang na kemikal, sa matinding init ng siksikang charity ward at sa ingay ng mga pasyenteng walang tigil sa pagdaing. Ngunit nang magtanong ako sa nurse sa estasyon, itinuro nila ako sa pinakamataas at pinaka-eksklusibong palapag ng gusali. Habang naglalakad ako sa malapad at tahimik na pasilyo, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Ang hangin ay naging presko, amoy ng mamahaling lavender at malinis na telang bagong laba. Pinihit ko ang malamig na busol ng pinto ng isang malaking pribadong silid at dahan-dahan itong binuksan. Tumambad sa akin ang isang napakagandang tanawin na tila isang panaginip. Ang araw ay malayang pumapasok mula sa malaking bintana, nagbibigay ng mainit at ginintuang liwanag sa malambot at makapal na kama. Nakaupo roon ang aking ina, maayos ang kanyang buhok, may malusog na kulay ang kanyang mga pisngi at masayang humihigop ng mainit na sabaw. Anak, ang masayang tawag niya sa akin nang makita niya akong nakatayo sa hamba ng pinto. Ang kanyang boses ay hindi na paos o hirap, kundi puno ng sigla at buhay. Tumakbo ako patungo sa kanya at yumakap ng napakahigpit. Ang bawat haplos ng kanyang mainit na kamay sa aking likod ay tila mga burador na pumapawi sa lahat ng mga peklat na iniwan ng aking nakaraan. Ako ay nagtagumpay. Nahanap ko ang aking halaga at kaligtasan, hindi sa pamamagitan ng pag-aasawa ng isang mayamang lalaki upang sagipin ako, kundi sa pamamagitan ng aking sariling sakripisyo, propesyon, at malinis na puso. Ako ang naging tagapagligtas ng sarili kong kwento. Habang pinupunasan ko ang luha sa aking mga mata, napansin ko ang isang maliit na kahon na may disenyong paru-paro sa ibabaw ng mesa ng aking ina. Dahan-dahan ko itong binuksan at nakita ang isang magandang pambatang kwintas at isang nakatuping card. Galing ito kay Lulu. Ang nakasulat sa card ay mga letrang binaluktot ng kamay ng isang bata na nagsisimula pa lamang muling matutong sumulat, ngunit sapat na upang magbigay ng panibagong pintig sa aking dibdib. Mama Nelia, hinihintay kita sa malaking puno ng nara bukas. Ipapakita ko sa iyo ang aking pinakamalaking milagro. Ano ang milagrong inihanda ng munting anghel na yon para sa akin? Ang pagkasabik ay mabilis na pumalit sa lahat ng pagod sa aking katawan. Handa na akong harapin ang bukas, hindi na bilang isang biktima ng mapait na tadhana, kundi bilang isang malakas na babaeng may hawak ng sariling kinabukasan. Gumising ako nang may kakaibang gaan sa aking dibdib. Wala na ang amoy ng lumang kahoy at alikabok na matagal naging kaakibat ng aking mga umaga sa maliit na silid ng mga katulong. Sa halip, ang sumalubong sa akin ay ang banayad na halimuyak ng sariwang bulaklak at ang mainit na yakap ng sikat ng araw na tumatagos sa malaking bintana. Tiningnan ko ang aking ina na mahimbing pang natutulog sa malambot na kama.
Ang kanyang paghinga ay payapa at malalim. Sa sandaling iyon, alam kong tuluyan na akong nakawala sa kadenang matagal na sumakal sa aking pagkatao. Dala ang munting card na may sulat kamay ni Lulu, naghanda ako upang balikan ang lugar kung saan nagsimula ang aking muling pagsilang. Ang malaking tarangkahan ng Hacienda Cain ay bumukas nang walang anumang pag-aalinlangan pagdating ko. Kung dati, ang pamamahay na ito ay tila isang malaking hawla na puno ng mga aninong nagmamasid, ngayon ay napalitan ito ng isang maaliwalas na tanawin. Ang kalangitan ay asul at malinaw, malayo sa madilim at mabagyong gabi kung kailan ako pinalayas ni Esmeralda nang walang kalaban-laban. Naglakad ako sa malawak na damuhan. Ang bawat pagdampi ng hangin sa aking balat ay nagdadala ng kapayapaan. Sa di kalayuan, sa ilalim ng malaking puno ng narra, nakita ko ang dalawang bulto na naghihintay, sina Dante at Lulu. Nakatayo ang bata sa ibabaw ng berdeng damo. Suot ang isang puting bestida na tila sumasayaw sa pag-ihip ng hangin. Nang makita niya ako, isang malaking nangiti ang gumuhit sa kanyang inosenteng mukha. Bahagyang umatras si Dante at dahan-dahang binitawan ang maliliit na kamay ng kanyang anak. Tila tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Wala siyang hawak na saklay, walang sino mang umaalalay. Humakbang si Lulu. Nanginginig ang kanyang unang pag-apak sa lupa. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyong maabot ako. Humakbang siya muli, mas matatag kaysa sa una. Ang batang inakalang mananatiling lumpo habang buhay dahil sa kasakiman ng iba ay lumalakad ngayon patungo sa akin ng may sariling lakas. Ang bawat pag-usad niya ay tila isang awit ng tagumpay na nagpapatulo sa aking mga luha. Dahan-dahan akong lumuhod at iniladlad ang aking mga braso. Naghihintay na saluhin ang pinakamagandang milagro ng aking buhay. Sinalo ko siya nang tuluyan siyang bumagsak sa aking mga bisig, isang yakap na puno ng saya at walang hanggang pasasalamat. Ang pamilyar na amoy ng sampagita sa kanyang buhok ay nagbigay ng init sa aking kaluluwa. Kaya ko na, Mama Nelia. Nakakalakad na ako. Ang bulong niya, habang mahigpit na nakapulupot ang kanyang mga braso sa aking leeg. Humikbi ako sa sobrang kaligayahan, hinahaplos ang kanyang likod, habang paulit-ulit na pinupuri ang kanyang katapangan. Lumapit si Dante. Ang kanyang anyo ay hindi na ang isang malupit na amo, kundi isang mapagmahal na ama na nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Thank you, Nelia. Ang malambot niyang sabi. Hindi mo lang ibinalik ang mga paa ni Lulu para makalakad. Tinuruan mo rin akong tumayo mula sa pagkalumpo ko sa sarili kong kalungkutan at galit. The foundation is yours to lead. Sana ay marami ka pang batang matulungan gaya ng ginawa mo sa anak ko. Tiningnan ko siya ng may matinding paggalang. Wala nang anumang natitirang bigat sa pagitan namin. Hindi kami itinadhana upang maging magkatuwang sa buhay, ngunit habang buhay kaming magiging magkaramay sa pagmamahal sa batang nasa aking mga bisig. Makakaasa po kayo, Sir Dante. Aalagaan ko ang Luwalhati Foundation nang higit pa sa inaasahan ninyo. At ikaw, Lulu? Hinalikan ko ang noo ng bata. Magpakabait ka palagi. Nandito lang ako kung kailangan mo ako. Matapos ang isang mahaba at madamdaming paalam, naglakad ako palayo sa puno ng nara, pabalik sa naghihintay na sasakyan. Lumingon ako sa huling pagkakataon at nakita ang mag-ama na magkahawak kamay na naglalakad pabalik sa mansyon. Walang pait, walang panghihinayang. Umalis ako sa Hacienda Cain hindi bilang isang hamak na katulong na itinapon sa ulan, kundi bilang isang babaeng binuo ng sariling sakripisyo. Ang Nelia na mahina ay namatay na sa loob ng bahay na yon. Ang Nelia na lalabas ngayon ay isang babaeng may kapangyarihan, may layunin, at may pusong handang yakapin ang buong mundo. Ngunit habang tinitingnan ko ang daan patungo sa aking bagong kinabukasan, alam kong ang kwentong ito ay hindi pa ganap na nagsasara.
nang hindi lumilipas ang panahon para subukin ang aming mga natamong tagumpay. 5 taon na ang lumipas. Ang bawat umaga ko ngayon ay sinasalubong ng banayad at nakakaginhawang halimuyak ng mamahaling kape na umaabot hanggang sa aking opisina dito sa tuktok ng gusali ng Luwalhati Foundation. Nakaupo ako sa isang malambot na silyangyari sa balat, nakatingin sa labas ng malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong lungsod. Wala na ang mga kalyo sa aking mga kamay na dulot ng walang katapusang paglalaba sa malamig na tubig. Napalitan na ito ng lambot na nagmumula sa maayos na pamumuhay at kapayapaan ng isip. Sa kabilang silid ng aking bahay, naririnig ko ang masayang pagtawa ng aking ina habang nag-aayos ng mga bulaklak sa aming hardin. Isang himig ng kalayaan na binili ko hindi ng pera, kundi ng aking sariling pawis at sakripisyo. Sa kabilang dako ng lungsod, malayo sa init at liwanag ng aking kasalukuyan, ay ang madilim at malamig na selda na naging huling hantungan ni Rodrigo at Esmeralda. Nabalitaan ko mula sa mga ulat na ang hangin doon ay palaging may dalang amoy ng amag at lumang pawis, humahalo sa alikabok at kalawang ng mga rehas na bakal. Ang mga kamay ni Esmeralda, na dati ay puno ng kumikinang na brilyante at ginto, ay tadtad na ngayon ng magagaspang na kalyo at sugat dahil sa paglilinis ng mga pasilyo ng piitan. Ang kanyang mga gabi ay binabalot ng panginginig sa ibabaw ng manipis at maruming banig, habang ang mga daga ay nagtatakbuhan sa madilim na sulok ng kanyang selda. Si Rodrigo naman ay tuluyan ng nawalan ng katinuan, palaging nakatulala sa basag na sahig. Binabayaran ang bawat sentimo ng kanyang kasakiman gamit ang pagkaagnas ng kanyang sariling kaluluwa. Ang hustisya ay hindi na naging isang bulag na panaginip. Ito ay naging isang matalim na espadang pumutol sa kanilang mga kasamaan. Ngayong hapon, isang espesyal na okasyon ang nagdala sa akin pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang aking muling pagsilang. Ang hangin sa Hacienda Cain ay tila sumasayaw sa mga sanga ng malaking puno ng nara. Nakatayo ako sa ilalim ng lilim nito nang maramdaman ko ang mahigpit at puno ng pagmamahal na pagyakap mula sa aking likuran. Mama Nelia, nakuha ko po ang unang pwesto sa klase namin. Lumingon ako at sinalubong ang malaking ngiti ni Lulu. Isa na siyang napakagandang dalagita, matangkad, malusog, at higit sa lahat, nakatayo ng tuwid at matatag sa sarili niyang mga paa. Wala nang bakas ng batang nangingisay sa takot at sakit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin, nagdadala ng liwanag na pilit pinatay noon ng kadiliman. Hinaplos ko ang kanyang mahaba at tuwid na buhok. Ang puso ko ay umaapaw sa isang uri ng kaligayahang tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Sa di kalayuan, naglalakad palapit si Dante. Ang kanyang hakbang ay hindi na mabigat o puno ng galit na parang isang bagyong handang manalasa. Ang kanyang mukha ay maaliwalas. May mga linya ng pagtawa sa gilid ng kanyang mga mata. Nahanap na niya ang kanyang sariling kapayapaan. Hindi kami nauwi sa isang romantikong pag-iibigan at iyon ang pinakamagandang desisyon na namagitan sa amin. Ang aming ugnayan ay nakatayo sa isang matibay na pundasyon ng malalim na respeto at pagtanaw ng utang na loob. Siya ang amang nagtanggol sa kanyang anak at ako ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling maging tao. Salamat sa pagpunta, Nelia. Hindi mabubuo ang araw na ito kung wala ka. Ang malumanay niyang bati habang iniaabot ang isang baso ng pinalamig na katas ng prutas. Hindi ko palalampasin ang araw ng parangal ni Lulu, Dante. Isa ito sa mga milagrong ipinangako niya sa akin. Nakangiti kong sagot habang pinapanood ang dalagita na masayang tumatakbo sa malawak na damuhan kasama ang kanilang mga bagong aso. Napatawad ko na ba ang nakaraan? Oo, napatawad ko na ang mundong naging malupit sa akin, hindi dahil naging mabuti ang mga taong nanakit sa akin, kundi dahil hindi ko nahahayaang may puwang pa ang galit
Sa pusong puno na ng tagumpay, nahanap ko na ang aking tunay na kapayapaan. Ang mga sugat ko noon ay naging matitibay na hagdan na inakyat ko patungo sa aking sariling trono. Habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw, hinayaan ko ang mainit na hangin na yakapin ang aking balat. Ako si Nelia. Minsang itinapon sa gitna ng ulan, minsang kinutya at tinapakan, ngunit ngayon ay isang babaeng nagwagi sa laban ng buhay. Ang pangako sa anino ng Hacienda Cain ay hindi isang sumpa ng kamatayan, kundi isang pangako ng liwanag na patuloy na mag-aalab magpakailanman.